Kabanata 941. Achilles. Kung nagkaroon ng hidwaan kahapon, talagang maaapektuhan ang pamilya Summers, ngunit mas malaki ang epekto sa iyong Northern Six Doors. Here, kung ang mga nakatayo sa tabi mo kahapon ay hindi mga ahente ng Six Door kundi iyong mga tao, sa tingin mo ba ay mababago mo ang paraan ng iyong paggawa? Natahimik sandali si Tyr Summers. Siya ay wastong isinasaalang-alang at pinag-iisipan ang bagay na iyon. Oo naman, kung ang mga tumabi sa kanya noong kahapon ay ang kanyang mga kapatid mula sa Regal Palace, magiging maluwag kaya si Tyr sa kawalan ng batas ni Kirin Summers. Magiging mas wild ba si Tyr kaysa kay Kirin? Uutusan ba niya ang kanyang tao na magsimula ng isang digmaan sa kaaway at mapupunta sa isang sitwasyon kung saan ang lahat ay talunan? Ang Six Doors ay talagang naglagay ng labis na paghihigpit sa Tyr. Siyempre, kung ano ang natitira sa kung anong pagmamahal na mayroon pa rin si Tyr para sa pamilya Summers ay dapat ding isaalang-alang. Si Tyr ay isang taong nagmamahal sa buhay, ngunit si Kirin naman ay isang ganap at lubos na malupit. Tyr, hindi na magtatagal ang sama ng loob sa pagitan mo at ng pamilyang Summers. Kailangan mong lutisin ito sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal, mas nakakasama ito sa iyo. Nabanggit ko sa iyo noong huling pagkakataon na ang ating mga kapatid sa katimugang bahagi ay hindi na makahawak ng kanilang mga kabayo. Lalo na pagkatapos ng insidente kahapon, sila ay magkapit kamay at handang pumunta sa Hilaga upang bigyan ka ng tulong. Huwag kang pumunta dito. Gayunpaman, biglang ibinaba ni Tyr ang kanyang dating saloobin. Nagdulot ito ng pagkatulala ni Carson York sa kabilang dulo ng telepono. Bakit? Maliban sa Six Doors, loner ka sa norte. Sabi ko sa'yo simula pa lang. Hindi mo kayang kunin ang pamilya Summers ng mag-isa. Umiling si Tyr. I changed my mind. Uncle York, you are absolutely right. Mahina ang impluensya ko sa norte. Kaya, wala sa inyo ang dapat pumunta. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Carson. Maglilipat ako ng ilang lalaki mula sa Regal Palace para samahan ako dito. Ang mga lalaking iyon ang aking tunay na pamana, at sila ay mas magaling sa ilalim ng aking utos. Sa oras na ito, nagpasya si Tyr para sa isang napaka-kritikal na desisyon. Sabi niya, Uncle York, wala pa tayo sa dulo ng ating talino sa ngayon. Ang pagmamadali ay masisira ang lahat. Kung dumarating ang malalaking alon ng mga dalubhasa sa timog sa Hilaga, magdudulot ito ng sunod-sunod na chain reactions. Mayroon akong pinakaangkop na koponan para sa trabaho mula sa Regal Palace. Agad na tumugon si Carson, ang ibig mong sabihin ay yung Wolf's Den. Paliwanag ni Tyr, to be precise, Nemesis na ang tawag nila ngayon. Nagpunta sila sa ibang bansa para mag-training ng matagal. Oras na para anihin ang resulta. Kung tungkol sa mga mandirigma sa timog, darating sila sa Hilaga sa huli pero, hindi pa ito ang oras. Pagdating ng panahon, ipapaalam ko sa inyong lahat. Natahimik si Carson ng ilang segundo. Sa huli, hindi niya pinabulaanan si Tyr. Sabi niya, mas mabuti mong pag-isipan ang iyong mga gawain. Gagawin namin ang gusto mo. Gayon din ang paninindigan ko. Kung hindi mo kayang panindigan, tawagan mo na lang kami kaagad. Maraming mga kapatid sa timog na handang magbuhos ng dugo at magbuwis ng buhay para sa iyo. Sa sandaling ito, napuno ng init ang puso ni Tyr. Katulad ng isang manggagawang umalis sa bahay para maghanap buhay sa ibang bansa na nakatanggap ng tawag mula sa pamilya, na sinasabi sa kanya na lagi silang nandyan para suportahan siya sa bahay kahit anong mangyari. Napaka-cozy ng ganoong pakiramdam. Alam ko, Uncle York. Tumango si Tyr at sinabing, pagdating ng oras, ako ang unang magsasabi sa iyo. Sige. Kasunod nito, si Tyr at Carson ay nagpatuloy sa pakikipag-chat ng kaunti bago nila tinapos ang tawag. Pagkatapos noon, binuklat ni Tyr ang kanyang libro sa telepono sa ibang bansa, nakakita ng numero sa loob ng listahan, at dinayal ito. Samantala, sa isang napakalaking isla na matatagpuan sa ibayong dagat. Madaling araw sa gilid ni Tyr at gabi sa isla. Ang maapoy na pulang araw ay naging madilim na pula. Kalahati ng araw ay dumula sa ibaba ng antas ng dagat kasama ang natitirang paglubog ng araw na nagniningning sa dagat. Ang karagatan ay iluminado sa pamamagitan ng liwanag nito, na pinapakita ng mga alon ng dagat. Ito ay bumuo ng isang medyo makapidyo hiningang tanawin upang sakupin. Sa isang lugar sa loob ng napakalaking isla ay isang Romanong gladiatorial arena. Sa oras na iyon, isang putok ng nakakabinging dagandong ang narinig mula sa arena.
Ang oras na ito ng araw ay ang pinaka-nakaka-relax na panahon para sa mga miyembro ng Nemesis. Kasabay nito, ito rin ang pinakamaalab na panahon. Sa Round Battle Arena, halos 30 miyembro ng Nemesis ang nakatayo sa gitna nito. Nakatitig sila sa ilang malalaking bakal na gate na nakalagay sa kanilang paligid na may naghihintay na mukha. Sa sandaling iyon, ang pintuang bakal ay nabuksan, at hindi mabilang na mga hayop ang sumugod mula sa loob ng pinto. Ang mga hayop na ito ay binubuo ng mga leon, tigre, lobo, at leopardo. Ang bawat isa sa kanila ay ang pinaka-nakakatakot at makapangyarihang nilalang sa lupain. Wala sa mga ito ang pinalaki ngunit kinolekta ng Regal Palace mula sa buong mundo sa pamamagitan ng mga koneksyon at paghila ng mga string. Ilang araw nang nagugutom ang mga hayop na iyon. Nang mabuksan ang bakal na tarangkahan, halos lahat ng mga hayop ay nakatuon ang kanilang atensyon sa gitna ng arena. Doon nakatayo ang mahigit 30 masasarap na hapunan. Kumagulgol, kumagulgol, kumagulgol. Sa loob ng battle arena, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang nakakabinging dagandong. Ang mga dagandong ay napakalakas na umalangaw-ngaw sa kalangitan at maririnig sa buong isla. What is this? Bakit biglang maraming dagandong ng mga halimaw na nagmumula sa isla? Samantala, may isang gusali sa labas ng gladiatorial arena. Si Clifford Han ay nakasandal sa isang beach chair, humihigop ng beer. Sa tabi niya ay nakaupo si Jermaine Leonard at isang walang sando na tanso ang balat, matibay ang katawan, nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sina Clifford at Jermaine ay mga familiar na mukha, ngunit ito ang unang pagkakataon na ipinakita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na tanso ang balat. Ang kanyang pangalan ay Achilles, isa sa 18 general ng Regal Palace. Sa 18 general ng Regal Palace, ang kapangyarihang panlaban ni Achilles ay nirerango bilang nangungunang ilang sa listahan. Mula nang ilipat ng amo si Matthew Collins at ang grupong iyon ng mga tao sa isla. Ang Nemesis ay muling naitatag. Ang White-Eyed Ivory Dragon, Drishit, at ang kanyang mga barkada ay nagliliyab. Araw-araw silang nagsasanay sa arena na iyon, araw at gabi. At, wala ni isa sa atin ang nakakatulog ng maayos. Naglalaro si Jermaine na may hawak na isang deck ng card na gawa sa ginto. It sounded whiny. Kinuha ni Achilles ang bote ng white wine sa tabi niya. Ibinuhos niya mismo ang alak sa kanyang bibig at napalunok ng lagok. Nakaramdam siya ng kahangahangang pakiramdam habang ang mataas na puro puting alak ay tila nasusunog ang kanyang tiyan. Kaninang umaga, ang mga kontak ni White-Eyed Ivory Dragon ay nagpadala ng isang batch ng mga hayop sa isla. Sinabi niya na nakuha niya ito para sa mga lalaki sa Nemesis para magsanay. Well, iyon lang ang ingay mula sa mga mabangis na hayop nang umalis sila sa hola. Isang grupo ng mga malulupit. Nilukot ni Clifford ang lata ng beer sa kanyang kamay bilang bola at inihagis ito sa gilid. Tumayo siya at nagunat ng likod. Interesado ba kayong pumunta doon para tingnan? Parehong sinabi ni Jermaine at Achilles na hindi sila interesado sa mga ganitong madugong eksena. Kahit na nakaligtas sila sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Ang totoo, walang sino man ang handang pumasok sa kakaibang eksenang iyon kung hindi sila pipilitin dito. Hindi bababa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang grupo ng mga lalaki mula sa Nemesis ay hindi mga ordinaryong tao. Ang ganda ng sunset natin ngayon. How about we go for a swim at the beach? Clifford asked as he took off his top, revealing his perfect and unblemished body. Kabanata 942. Ang pagbabago ng Nemesis. Sige. Pumaba tayo sa dagat at manghuli tayo ng piteng. Paano na lang natin pagbigyan ang ating sarili sa espesyal na pagkain ngayong gabi? Tumayo din sina Jermaine Leonard at Achilles. Kung sa bagay, kumpara sa isang bagyo ng mga tunog at kabibi, mas pinili nilang mamuhay ng walang pigil at komportable sa isla. Maya-maya, tumunog ang telepono sa bulsa ni Clifford Han. Nang makita ni Clifford na tawag iyon ni Tyr Summers ay nagseryoso agad siya. Tinagot niya ito kaagad at binati, "Boss. I made several calls to White-Eyed Ivory Dragon, but it didn't get through. I have no idea what that guy's up to. Can you pass him the phone?" Natigilan si Clifford at nagtanong, Okay, boss. Para saan mo gustong kontakin si White-Eyed Ivory Dragon? Papuntahin mo siya sa akin. Ngayon na and get the phone to him, scolded Tyr. Okay, papunta na ako. Dahil tinawagan ni Tyr si Clifford, natural, lumabas sa bintana ang plano ni Jermaine at ng iba pa na manghuli ng piteng mula sa dagat.
Naglakad ang tatlo patungo sa Gladiator Arena. Sa panahong ito, 12-12 ng mga hayop ang nasa gitna ng pakikipaglaban sa grupo ng mga pervert na nemesis. Masyadong nagbago ang lahat simula noong unang dumating sila sa isla. Kunin si Matthew Collins bilang isang halimbawa. Ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa dati. Siya ay hindi bababa sa 2 sukat na mas malaki ngayon, ang kanyang katawan ay mukhang isang bundok, at ang kapangyarihan sa kanyang kamao ay lubhang sumasabog. Sa puntong ito, ang isang leon ay kasing tangkad ng isang matandang lalaki na sumusulpot kay Matthew. Nakapagtataka, ang leon pala ang itinaboy ng kamao ni Matthew ng 10 metro palayo. Ang kanyang nag-iisang suntok ay nakapagpapalipad ng leon ng 10 metro paatros. Ang lakas mula sa kamao ni Matthew ay umabot na sa hibang na antas. Hindi lang si Matthew kundi si Stephen Cole, Jamie Sonder, at ang lakas ni Ashblood ay bumuti din ng husto. Kahit na ang isang armado na si Martin Jakeman ay isa na ring hindi kompromiso na sobrang sakit. Bagamat si Martin ay isang sandata, siya ay napakabilis, at ang kanyang ibabang kalahati ng kanyang katawan ay napakatatag. Kanina lang, ginamit pa niya ang kanyang mga paa para sipain ang isang leopardo. May kabuuang 30 miyembro ng Nemesis ang naruroon sa arena. Bilang karagdagan sa mga ipinadala ni Tyr, gaya ni Matthew at ng kanyang grupo, 12-12 ng iba pang mga mandirigma ang nakarating dito mula sa ibang bansa. Ito ang mga bagong reformang Nemesis. Sa ilalim ng devilish drills ng White-Eyed Ivory Dragon sa loob ng isang panahon, ang lahat ng mga mandirigma ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang isang malaking grupo ng mga hayop ay may 30 miyembro ng Nemesis na napapalibutan. Noong una, inakala ng mga halimaw na iyon na nakakita sila ng masarap na biktima. Sa kabaligtaran, ang mga hayop na ito ang biktima. Ang 30 miyembro ng Nemesis na ito ay ang tunay na mga hayop na nagbabalat kayo. Sa oras na ito, nakaupo si White-Eyed Ivory Dragon sa isa sa mga upuan sa arena na nakahalukip-kip ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Nakatuon ang kanyang tingin sa arena, tinitingnan ang lahat ng nangyari sa ibaba. Sa tabi niya ay nakatayo ang 3 lalaki na kasama niya. Destruction, Drishit, at Sigillum. Ang 4 na lalaki na ito ay ang 4 na natitirang miyembro ng dating Nemesis. Ngayon, sila ay balikete ng mabigat na responsibilidad na muling pagtatayo ng Nemesis. Paano ang grupong ito ng mga bata kumpara sa ating mga kapatid noong una? Hindi maiwasang magtanong ni Sigillum habang pinapanood ang performance ni Matthew at ng iba pa. Sumagot ang White-Eyed Ivory Dragon, para bang ang mga kapatid ng dating Nemesis ay buhay at sumisipa sa harap ng aking mga mata. Bawat isa sa kanila ay puno ng fighting spirit. Lahat sila ay nilagyan ng first-class potential. Hindi nagsinungaling sa atin si Boss. Siya ay nagbigay sa atin ng pag-asa muli. Tila, si White-Eyed Ivory Dragon at ang iba pa ay nasiyahan sa kanilang sarili habang pinagmamasdan nila ang pagganap ni Matthew at ang iba pang lumaban sa ibaba. Gayunpaman, may itinuro si Drishit sa pagkakataong ito. Medyo maganda ang performances ng iba, maliban sa lalaking iyon. Sabay-sabay na napalingon ang 4 at napatingin sa isang hilera ng mga upuan na hindi kalayuan sa kanila. Sa ibabaw ng upuan ay si Torbert Octavius, na nakahiga mag-isa sa ibabaw ng 8 upuan. Malakas ang hilik niya sa kanyang pagtulog. Maaaring nakaramdam siya ng kaunting hindi komportable sa kanyang pagtulog. So from time to time, papalitan niya ng pwesto. Ilalagay niya ang kanyang ulo ng nakabaligtad sa lupa o ilalagay ang kanyang mga hita sa upuan sa likuran niya. Paminsan-minsan ay maririnig ang dumadagandong na hilik ni Torbert sa Gladiator Arena araw at gabi. This guy can sleep all day and night. How is he so tired? Para sa pag-uugali ni Torbert, ang White-Eyed Ivory Dragon at ang iba pa ay nagpahayag ng kanilang pagkabalisa. Sa una, tatawagan nila si Tyr, partikular na itinatampok ang isyu kay Torbert. Pagkatapos ng lahat, ang Nemesis ay isang lugar na puno ng mainit na dugo at pagsinta, o isang lugar para sa taong ito na matulog buong araw. Gayunpaman, nakatanggap sila ng 3 salita na sagot mula kay Tyr. Hayaan mo siyang matulog. Kaya, si Matthew at ang iba ay narito ng mahigit kalahating taon, at si Torbert ay natutulog dito ng mahigit kalahating taon. Ang ikinamangha ni White-Eyed Ivory Dragon at sa iba pa ay, bagamat si Torbert ay marunong lamang matulog sa buong maghapon, tila lumakas ang kanyang lakas. Sa kanilang 4, tanging ang White-Eyed Ivory Dragon lamang ang makakatalo kay Torbert sa labanan. Ang pagkawasak ay halos hindi katumbas ng Torbert. Kasabay nito, sina Sigillum at Drishit ay hindi ang mga kalaban ni Torbert.
Anyway, sa mga mata ni White-Eyed Ivory Dragon at ng iba pa, may nakasulat na mga milagro sa buong katawan ng lalaking ito. Tinagtagal, halos tapos na ang labanan sa Gladiator Arena. Nagkalat sa lupa ng mga bangkay ng mga hayop. Ang ilan sa mga nakaligtas na mga hayop ay natakot kay Matthew at sa kanyang grupo matapos magdusa ng isang mahusay na pambubugbog. Hindi na sila naglakas loob na lumapit sa mga malupit na ito. Sa sandaling ito, dumating si Clifford, handala ang kanyang cellphone at naglakad patungo sa kanila. Napakunot ang noo niya nang makita ang madugong eksena sa Gladiator Arena. "You guys are a bunch of nut job." Hindi napigilan ni Clifford na pagtawanan sila. Pagkatapos, itinulak niya ang telepono sa kamay ni White-Eyed Ivory Dragon. Tawag mula sa amo. Ang White-Eyed Ivory Dragon ay medyo naging solemn na nang ailapit niya ang telepono sa kanyang tainga at kausapin ang kanyang amo. Sa kabilang dulo ng tawag, sinabi ni Tyr, "Kumusta na ang grupo ng mga tao na sinundan ng barko?" "Not bad," sagot ng White-Eyed Ivory Dragon. Nagpatuloy si Tyr, "I need some manpower in the north. I will pick 10 men from Nemesis, and you need to send them over for me. Ask Torbert if he willing to lead the team." Kung tumanggi siya, humanap ako ng ibang lalaki bilang pinuno ng pangkat. Agad namang tumanggo si Ivory Dragon na may puting mata bilang pagsang-ayon. Tinanong niya, 10 tao, sapat na ba? "Okay. Higit pa sa sapat." Sumagot si Tyr, "Malamang na pinaka-perpekto na magkaroon ng mga orihinal na miyembro ng koponan ng aking wolf den." Pagkababa ng telepono, si White-Eyed Ivory Dragon ay direktang nakipag-video call kay Tyr. Hinayaan niya si Tyr na pumili ng mga miyembro ng team sa pamamagitan ng tawag. Sa huli, pumili si Tyr ng 10 tao sa pamamagitan ng video call, kasama sina Matthew, Stephen Cole, Jamie Sunder, Ash Blood, Martin Jack Ehrman, at Vanessa Harris. Pagkatapos noon, kinuha ni White-Eyed Ivory Dragon ang telepono at lumapit kay Torbert na mahimbing na natutulog. Itinulak niya si Torbert para gisingin siya, ngunit walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap. Pagkatapos, inilagay ni White-Eyed Ivory Dragon ang telepono sa tabi ng tainga ni Torbert. Si Tyr, sa kabilang dulo ng telepono, ay sumigaw sa kanya, "Wake up! Torbert!" Kabanata 943. Lele host. Nang marinig ni Torbert Octavius ang boses ni Tyr Summers, napatayo siya ng may scuffle. Kinusat niya ang natutulog niyang mga mata at tinitigan si Tyr sa video call. Medyo masama ang loob niya na ginulo ni Tyr ang magandang panaginip niya. "Tyr, anong ginagawa mo? Come to the north and help me with something, will you? Pupunta ka ba?" Tanong ni Tyr sa kabilang dulo ng tawag. Hindi interesado. Si Torbert ay hindi nagbigay ng kahit anong mukha kay Tyr. Matapos ang pag-ungol ng kung ano-ano, muli siyang humiga at bumalik sa kanyang pagtulog. Nang makita ang eksena, si White-Eyed Ivory Dragon at ang iba pa ay natahimik saglit. Walang magawa ding nagkibit balikat si Tyr at sinabing, "Let this guy sleep. I'll watch as he sleeps himself to death. Since Torbert is not coming, I will have Drishet lead the team." "Roger yan." Agad namang tumayo si Drishet sa gilid. Pagkatapos ng tawag sa telepono, pinanood ni Tyr si Matthew Collins at ang iba pang grupo na kumikilos saglit. Nang mapansin niyang mas mabangis ang mga ito kaysa noon, sumilay ang ngiti ng kasiyahan sa mukha ni Tyr. Ang susunod na ina, isang dalaga, na nakaistilong nakadamit na may pinong makeup, ay hila-hila ang isang malita habang siya ay naglalakad palabas ng Northern International Airport. Ang ginang ay mukhang napakarilag at may napakagandang figure. Kaya, nagawa niyang nakawin ang atensyon ng maraming tao habang papalabas siya ng airport. Sa labas mismo ng airport, isang pulang sasakyan na ang naghihintay sa kanya. Sa harap ng pinto ng sasakyan ay nakatayo ang isa pang nakamamanghang babae. Siya ay walang iba kundi si Sophie Zonata. Lele. Nang makita ni Sofia ang babae na papalabas ng airport ay kinawayan niya agad ito ng kamay. Isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Sofia. Nang makita ng babae si Sofia, sumilay din sa mukha niya ang isang masayang ngiti. Agad siyang lumapit kay Sofia. "Lele, kanina pa." "Oo, Sofia. Matagal na kitang hindi nakikita. Namiss kita ng sobra." Isang mahigpit na yakap ang binigay ng dalawa. Pagkatapos, tinulungan ni Sofia ang babae na ilagay ang malita sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Pagkatapos, nagmaneho sila sa isang kafe. Ang babaeng ito ay si Lele Holst, ang Operations Director ng Northern Grace, ang pinakamalaking bagong grupo ng media sa Hilaga.
Siya ang partikular na namamahala sa pagpapalawak ng iba't ibang mga channel ng negosyo ng Northern Grace. Si Leyley ay kaklase at matalik na kaibigan ni Sofia sa kolehiyo. Noong kolehiyo, hindi ganoon kayaman ang pamilya ni Leyley, at nakatanggap siya ng maraming tulong mula kay Sofia. Kaya naman, palagi siyang nagpapasalamat kay Sofia. Dumating silang dalawa sa kape, umorder ng paborito nilang kape, saka nagkwentuhan sandali. Nagkwento si Sofia tungkol sa sitwasyon niya ngayon. At the same time, she also filled Leyley about those incidents that happened lately. Nang marinig ang mga update na iyon, maging si Leyley ay labis na naapektuhan. Pati si Leyley ay pinagpawisan dahil sa takot para kay Sofia. Bago ito, batid niya ang malaking krisis na sinapit ng pamilya ni Sofia. Naisip ni Leyley na tulungan ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit si Leyley ay isang direktor lamang ng Northern Grace. Hindi niya kayang harapin ang mga bagay na iyon. Sa kadahilanang ito lamang, sinisi niya ang kanyang sarili sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Gayunpaman, nang marinig niya ang pamilya ni Jonathan na nakatakas mula sa mga panganib, si Leyley ay masaya para sa kanyang matalik na kaibigan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kaibigang nagtatrabaho sa Northern Grace na binanggit noon ni Sofia kay Joseph Zia ay walang iba kundi si Leyley. Dahil si Leyley ang partikular na responsable para sa operasyon ng Northern Grace, gusto ni Sofia na humingi ng tulong sa kanya para tumulong sa Autumn Field Group. Nais niyang subukang hawakan ang dalawang kumpanya upang magtulungan sa isang proyektong pangpromosyon, na naisip ni Sofia na hindi dapat maging labis na problema. Pagkatapos nilang dalawa ay uminom ng kalahati ng kanilang kape, sa wakas ay dumating na sa punto si Sofia. Sabi niya, "Leyley, sinadya kong pumunta sa iyo pagkabalik mo dahil may hihilingin akong pabor." "Ano ito?" tanong ni Leyley. "As long as it's something within my capabilities, I am absolutely willing to do it. I relied on your help back in college. Kung wala ka, walang Leyley host ngayon." Tumanggo si Sofia at sinabing, "Ito ang nangyari. Mayroon akong mabuting kaibigan. Nagpapatakbo siya ng isang kumpanya ng pananamit na tinatawag na Autumn Field. Gusto ng kaibigan ko na paunlarin ang kanyang negosyo sa Hilaga at makipagtulungan sa Northern Grace upang i-promote ang tatak. Mayroon siyang sapat na pondo, ngunit ang taong namamahala sa Autumn Field ay tinanggihan pagkatapos niyang pumunta sa iyong kumpanya ng ilang beses upang makipag-usap. Marahil ang dahilan sa likod nito ay dahil sinasamantala ni Northern Grace ang isang sariwang mukha. Pangkat ng Autumn Field. Nang marinig ni Leyley ang pangalan, tumibok ng husto ang kanyang puso. Naramdaman ni Sofia na medyo hindi maganda ang reaksyon ni Leyley. Kaya, nagmadali siyang nagtanong, "Leyley, narinig mo na ba ang Autumn Field Group?" "Siyempre, narinig ko na," sagot ni Leyley. Sa mga nakalipas na taon, ang Autumn Field Group ay ang pinakamabilis na lumalagong grupo ng damit sa Celestial Empire. Ang kumpanya ay nagsagawa ng maraming promosyon sa buong bansa. Ang pag-iral nito ay nagdulot ng mga banta sa maraming domestic na kumpanya ng damit. Ganoon din ang napupunta sa Hilaga. Maraming malalaking grupo ng damit ang kinuha ang Autumn Field bilang kanilang numero unong banta. Subconsciously, tinapik ni Leyley ang lahat ng 5 daliri niya sa coffee table habang nagsasalita. Sinabi niya, "Sinasabi mo sa akin na ang Autumn Field Group ay gustong bumuo ng negosyo nito sa Hilaga at nagnanais na buksan ang Hilagang Merkado." "Ma'am." Tumanggo si Sofia. "At ang taong namamahala sa Autumn Field Group ay pumunta sa iyong kumpanya upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan, ngunit siya ay tinanggihan. Ang North Grace ay hindi nambubuli ng isang sariwang mukha, ngunit nag-boycott." Boycotting. Natigilan si Sofia. Ipinaliwanag ni Leyley, ang malaking bahagi ng kasalukuyang promosyon ng Northern Grace sa bagong media ay binubuo ng mga produkto ng damit. Bukod pa riyan, ang iba pang mga produkto na tulad ng mga kosmetiko at mga produkto ng pangangalaga sa balat ay lahat ay nauugnay sa mga damit. Ang industriya ng damit sa Hilaga ay lubos na nagkakaisa. Tiyak na nakuha nila ang balita na ang Autumn Field ay darating sa Hilaga upang i-develop ang kanilang negosyo. Kaya, na-pressure nila si Northern Grace at tinutulan ang aking kumpanya na magtrabaho sa Autumn Field at nag-aalala na ang Autumn Field ay nakawin ang kanilang negosyo. Sa puntong ito, naging seryoso na rin si Sofia. Kaya, kung gagawin ni Northern Grace ang negosyo ng Autumn Field, makakasakit ito sa mga kasalukuyang customer. Dahil dito, pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya si Northern Grace na tanggihan ang pakikipagtulungan sa Autumn Field. "Tama ka." Tumanggo si Leyley.
Nagmamakaawa si Sofia. Leyley, may naiisip ka ba noon? Ang aming pamilya Zonete ay bumangon mula sa mga patay salamat sa tulong ng aking kaibigan. Kaya, gusto kong matulungan ang kanyang kumpanya upang matiyak ang kooperasyong ito. Natahimik sandali si Leyley. Sa wakas, nag-aalinlangan siyang sumang-ayon na para bang nakagawa siya ng isang napakahalagang desisyon. Sinabi niya, Sofia, hindi ko magagarantiya na matutulungan kita na makuha ang pakikipagtulungang ito, ngunit gagawin ko ang aking makakaya. Pagbalik ko, ipaparating ko ang bagay na ito sa ating batang direktor ng Northern Grace. I will do my best to help you acquire the deal. Galing, maraming salamat, Leyley. Nagklink silang dalawa sa mga tasa ng kape sa isa't isa. Naalala tuloy ni Leyley, nung nabuli ako sa school, ikaw ang tumayo para sa akin. Noong wala akong pambili, ikaw din ang tumulong sa akin. Best friends tayo. Dapat tulungan kita. Kabanata 944. Nathan Ling. Pagkatapos nilang magkape sa kape, hindi na hiniling ni Leyley host si Sofia Zonete na pauwiin siya. Sa halip, dumiretso sila sa Northern Grace headquarters. Dahil nangako si Leyley kay Sofia, kailangan niyang gawin ang lahat para matapos ang trabaho. Bagamat hindi pa rin sigurado si Leyley dito, tiyak na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Samantala, sa opisina ng batang direktor na matatagpuan sa penthouse ng Northern Grace Headquarters Building, isang lalaking nakasuot ng puting suit ang nakatayo sa harap ng isang napakalaking French window. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Ang kanyang pangalan ay Nathan Ling, ang batang direktor ng Northern Grace. Nang tumingin siya sa ibaba mula sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang pangunahing pasukan ng gusali ng Northern Grace. Nakita niya sina Sofia at Leyley na bumaba sa isang kotse. Leyley is back. Nang makita si Leyley, bakas sa mukha ni Nathan ang pananabik. Ha! Sino ang magandang babaeng katabi niya? Nang makita ni Nathan si Sofia, nagningning sandali ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nang makita iyon ni Nathan pagkatapos pumasok si Leyley sa gusali ng Northern Grace at umalis si Sofia, isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mga mata. Tumalikod siya sa French window, kumuha ng tabako, at sinindihan para sa sarili niya. Napabuga siya rito habang pinipihit ang lighter sa kamay. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Come in? Sagot ni Nathan. Pumasok si Leyley. Nagbigay siya ng impresyon ng isang babae na may mahusay na ugali. Director Ling. Pumalik na si Leyley. Please have a seat. Inis ka ni Nathan si Leyley mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang nagniningning sa kanyang mga mata ay tumatakbo ng ligaw, kamusta ang business trip mo? Naging maayos ang lahat. Inilagay ni Leyley sa mesa ni Nathan ang kontratang dinala niya pabalik mula sa ibang bansa. Nakipag-deal na ako sa kanila. Maaari tayong magsimulang makipagtulungan sa kanila sa loob at labas ng bansa sa ikalawang kalahati ng taon. Kinuha ni Nathan ang kontrata at binaliktad ito. Sinabi niya, nagawa mo ang isang kamangha-manghang trabaho. Sa pagkakataong ito, anong gantimpala ang gusto mo? Paano kung gantimpalaan kita sa aking sarili? Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Leyley nang mapaharap sa biro ni Nathan. Matagal bago ito, naipahayag ni Nathan ang kanyang nararamdaman kay Leyley, ngunit naramdaman niyang babaero si Nathan, kaya tinanggihan niya ito. Hindi siya ginulo ni Nathan. Sa kabila ng ayaw ni Leyley na makasama siya, hindi niya ito pinilit na tanggapin siya. Gayunpaman, sa kaibuturan, gusto niyang ituloy si Leyley anuman ang mangyari. Biro lang, tumawa si Nathan. Sinamantala ni Leyley ang pagkakataon at sinabing, Director Ling, hindi ko kailangan ng reward para sa pakikipag-ayos sa kontratang ito, ngunit mayroon akong kahilingan. Marahil ay maaaring isaalang-alang ito ng Director Ling. Anong klaseng kahilingan? Tanong ni Nathan. Sumagot si Leyley, noong nakaraan, ang Autumn Field Group mula sa Timog ay lumapit sa amin upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan ng promosyon ng tatak, ngunit tinanggihan namin sila. Tumanggo si Nathan at sumagot, tama, naaalala ko ang ganoong pangyayari. Patuloy ni Leyley, Director Ling, may kaibigan akong humingi ng tulong sa akin. Umaasa sila na sana ay pumayag si Northern Grace na makipagtulungan sa Autumn Field Group. Handa silang mag-alok ng magandang honorarium. Kunwari pumayag si Director Ling, makakausap ko ang kinatawan ng Autumn Field Group at humiling ng pinakamataas na presyo ng honorarium. Agad na kumunat ang noo ni Nathan. Sabi niya, Leyley,
Dapat malinawan mo sa sarili mo kung bakit tinanggihan ng kumpanya namin ang mga alok ng Autumn Field. Bago ang kumpanyang iyon. Kung makikipagtulungan tayo sa isang kumpanya na posibleng panandalian lang, masasaktan natin ang lokal na malalaking bigwig sa Hilaga. Alam ko, akala ko pwede. Gusto pa rin itong ipaglaban ni Leyley. Gayunpaman, tila may naisip si Nathan, iniba niya ang paksa at nagtanong, Leyley, ang kaibigang sinasabi mo, siya kaya ang magandang babae na nagpabalik sa iyo ngayon? Gumawa ng affirmative, non-verbal sound si Leyley, at sinabi niya, Director Link, nakita mo kami. Agad na naisip ni Nathan ang silhouette ni Sofia sa kanyang isipan. Makahulugang tanong niya, sino ang magandang babae na iyon? Sagot ni Leyley, siya si Sofia Zoneta, ang tagapagmana ng pamilya Zoneta ng East Province. Director Link, dapat narinig mo na siya. Tutal, sikat na sikat ang pamilya Zoneta sa norte noon. Sofia Zoneta. Desididong tumayo si Nathan nang marinig ang pangalan ni Sofia. Tanong niya, Sofia Zoneta, Dear Summers, good friend. Dear Summers. Naramdaman ni Leyley na medyo familiar ang pangalan. Tapos, bigla niyang naalala na kanina, parang binanggit ni Sofia ang pangalang ito sa kanya. Sa tingin ko, ano ang gusto mong sabihin, Director Link? Wala naman. Ikinaway ni Nathan ang kamay niya. Ang kanyang utak ay umikot ng 12-dosenang beses sa loob ng ilang segundo. Dear Summers, Sofia Zonete, Kirin Summers. TV station, Red Spider, hihihi. Walang ideya si Leyley kung ano ang nasa isip ni Nathan, ngunit tila lalo siyang nasasabik. Dahil sa hitsura niya ngayon, pinalamig nito si Leyley sa kanyang gulugod. Link ng direktor. Link ng direktor. Nabalik lang sa katinoan si Nathan matapos siyang tawagin ni Leyley ng 2 beses. Director Link, may problema ba sa iyo? Wala naman. Ikinaway ni Nathan ang kamay niya. Maaari kang magpatuloy at maging abala. Nais pa ring pag-usapan ni Leyley ang bagay na ito. Kaya, tinanong niya, paano ang pakikipagtulungan sa Autumn Field Group? Hayaan mo lang akong mag-isip. Susulatan kita kapag nakapagdesisyon na ako. Okay kung ganoon. Matapos tumalikod si Leyley at lumabas ng opisina, umupo si Nathan mag-isa sa kanyang upuan at nagmuni-muni ng matagal. Sa wakas, nang masunog na ang tabako hanggang sa kanyang mga daliri, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nathan. Hihihi. Sa gabi, sa loob ng underground boxing ring sa Ormer City. Dahil sa nangyari kanina, medyo naging cranky si Kirin the whole night. Hindi siya nakatulog ng maayos sa gabi ngunit nakayanan niya ang hindi mapakali na pagtulog kinabukasan. Pagkagising, may kinain siya. Tapos, sinamahan siya ni Black Reaper at White Reaper papunta sa underground boxing ring na ito. Ang underground boxing ring na ito ay itinuturing na pinakamalaking pagtatatag ng uri nito sa Hilaga. Pinondohan ito ng pamilyang Summers, at si Kirin ang may-ari nitong boxing ring. Ito rin ang pinakasikat na lugar para sa mga henero sa Hilaga dahil puno ito ng masigasig na tao at dugo. Gayun din, ang bawat laban sa boxing ay may kasamang walang takip na pagsusugal. Pansamantala, sa loob ng octagonal na hall ng singsing, iba ang hitsura ni Kirin sa kanyang karaniwang maamo, mahinang hitsura, matalinong hitsura. Nakahubad siya ng boxing glove sa kanyang mga kamay. Nakipag-away siya sa isang boksingero na mas mataas ng isang ulo sa kanya. Dahil na rin siguro sa pagkakakilanlan ni Kirin, medyo napayuko ang boksingero ng sumuntok. Natatakot siyang saktan si Kirin. Gayunpaman, ang kanyang aksyon ay nabigo upang matanggap ang pagpapahalaga ni Kirin. Sa kabaligtaran, ikinagalit siya nito. Anong ginagawa mo, minamaliit ako? Sumugod si Kirin sa boksingero at binasag ang kamao sa mukha nito. Nakakagulat na ang galing ni Kirin sa boxing. Napakalakas niya kaya isang suntok mula sa kanya ang tumama sa mukha ng boksingero. Kabanata 945. Ang mga panuntunan ng Octagon Cage. Bumagsak ang manlalaban sa lupa, natatakpan ang kanyang mukha at napaungol sa sakit. Gayunpaman, hindi naging malambot si Kirin Summers. Tumugod siya at binigyan siya ng isang malakas na palo. Sa isang kisap mata, maraming bali sa iba't ibang bahagi ng katawan ang natamo ng boksingero dahil sa mga suntok ni Kirin at puno ng dugo ang mukha. Next. Tumayo si Kirin at umungol ng malakas. Sa labas ng pinto, may biglang sumugod at kinaladkad ang manlalaban palabas. Pagkatapos noon, isa pang boksingero ang pumasok sa ring at tumungo sa octagon cage. Ilang beses na nagsalubong ang mga kamao ni Kirin sa ere.
Pinandilatan niya ang boksingero at marahas na sinabing, yung lalaking hinayla palabas kanina lang, hindi namin siya pinadala sa ospital. Direkta siyang ipinadala sa crematorium. Agad na natense ang boxer nang marinig iyon. Patuloy ni Kirin, the rules of the octagon cage is you have to come in and use your full strength. Kung matalo mo ako ngayon, I'll give you $1 million. Kung matalo ka, pupunta sa kamatayan. Nanginginig ng husto ang mga kalamnan sa mukha ng boksingero. Dahil nilinaw na ni Kirin, hindi naglakas loob ang boksingero na ito sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamao kay Kirin. Maliwanag, mas malakas siya kaysa sa naunang boksingero. Hindi man lang siya nagpigil. Ibinagsak niya ang kanyang mga kamao kay Kirin tulad ng isang bagyo. Matapos ang ilang rounds, si Kirin ay nabugbog ng husto ng boksingero, duguan ang ilong at namamaga ang mukha. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na sakit. Sa halip, si Kirin ay tumawa ng napakalakas. Pinasasayahan ni Kirin ang sarili sa ganitong pakiramdam. Ito ang uri ng pakiramdam na nagbigay daan sa kanya na ilabas ang lahat ng kanyang kalupitan sa loob. Pagkaraan ng ilang rounds pa, tila nawalan na ng gana ang manlalaban at sinimulang bugbugin si Kirin. Ang atake ng boksingero ay medyo mahirap tanggapin ni Kirin. Bigla siyang nagtaas ng kamay at nagmakaawa, "Stop! Stop!" Subconsciously, tumigil ang boksingero na iyon at tumitig kay Kirin, natulala. "Hindi ka masama sa sarili mo. Kunin mo na ang pera mo," sabi ni Kirin. Mabilis na tumango ang boksingero, "Salamat, salamat, Mr. Summers." Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at naghanda na umalis sa octagonal cage. Gayunpaman, nang lumingon ang boksingero, biglang tumalsik si Kirin na parang unggoy at pinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ng boksingero. Kaagad, nasinunggaban ng boksingero, at patuloy siyang nagpupumiglas na makawala. Nang gustong tamaan ng boksingero ng siko si Kirin para makabitaw, may hawak na punyal si Kirin sa kamay, na nabunot mula sa kung saan. Diretso niyang sinaksak ang boxer sa batok. Nanlaki ang mga mata ng boksingero, at hinawakan niya ang batok at bumagsak sa lupa. Ilang beses siyang pumiglas bago mawala ng hininga. Inihagis ni Kirin ang punyal sa isang tabi sa tuwa at bangis. Hindi mo ba naiintindihan ang mga patakaran ng octagon cage? Hanggat hindi ka pa nakakalabas ng hola, hindi titigil ang labanan. Walang mga patakaran dito, maliban na ang isa sa atin ay kailangang pumunta sa hukay. Basura. Tinuraan ni Kirin ang mukha ng boksingero. Pagkatapos, lumabas siya ng octagon cage. May naghanda ng face towel at tubig sa labas ng pinto para punasan ni Kirin ang kanyang mukha, kasama ang isang roba. Hinugasan ni Kirin ang dugo sa kanyang mga kamay at saka pinunasan ng pawis sa kanyang mukha gamit ang tuwalya. Noon lang, lumapit sa kanya si Black Reaper. "Master, may naghihintay sa iyo dyan." Tanong ni Kirin. "Nathan Link, ang young master ng Link Group. Gusto daw niyang makipag-usap sa iyo tungkol sa isang business deal." Nathan Link. Iginala ni Kirin ang kanyang mga mata sa paligid ng 2 beses na para bang hinahanap niya ang taong ito sa kanyang memorya. Maya-maya, naalala niya kung sino ang lalaking iyon. $30 million pa ang utang ng lalaking iyon sa akin. Bakit siya nandito? Gusto niya ba akong kausapin tungkol sa interes niya? Tara na doon at tingnan natin siya. Pagkatapos, sinamahan si Kirin ng Black Reaper at White Reaper at nagtungo sa isa pang octagonal cage. Sa pagkakataong ito, si Nathan, na nakasuot ng puting suit, ay niyakap niya ang 2 magagandang babae sa kanyang mga bisig habang pinapanood ang nagpapatuloy na laban sa boxing sa loob ng octagon cage. Nasa isang private room siya sa tabi ng isang octagon cage. Mukhang tuwang-tuwa siya dahil nanalo lang siya ng mahigit $10 milyong mula sa nakaraang boxing match. Ang laban, na nagpapatuloy ngayon, nakita niya ang mga unang palatandaan ng tagumpay. Kaya, gumastos siya ng $88,000 sa isang bote ng red wine. Uminom siya ng kalahating bote nito sa isang lagok. Pagkatapos, ibinuhos niya ang natitira sa dibdib ng 2 magagandang babaeng na nakaupo sa tabi niya. "Young Master Ling, bakit mo ako hinahanap? Nandito ka na naman ba para manghiram ng pera?" Nakangiting tanong ni Kirin habang naglalakad papunta kay Nathan at umupo sa tabi niya. Ang underground boxing ring na ito ay itinatag ni Kirin. Kadalasan, kapag natalo ang mga young masters na iyon para sa isang boxing match, pumupunta sila sa Kirin para manghiram ng pera. Maliwanag, si Kirin ay hindi isang maramo na tao. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, napaunlad niya ang negosyo ng boxing ring.
Itinuro ni Nathan ang tambak na pera sa mesa sa harapan niya. Sabi niya, "Kuya Kirin, stop joking with me. Mukha ba akong kapos sa pera ngayong gabi? Nanalo lang ako ng 20 milyong dolyar. Fortune shines down on me today. Kung tataya ako sa ilang laro pa, hindi ko lang mababayaran ang utang ko sa iyo noon, pero maaari din akong kumita ng mas marami." Napahagalpak ng tawa si Kirin at sinabing, "Kung maaari kang manalo ng pera sa aking octagon boxing ring, ikaw ay itinuturing na may mahusay na mga kasanayan. Ngunit, young Master Link, ginawa mo itong espesyal na paglalakbay upang hilingin sa akin. Hindi mo ito ginagawa na para sadyang magpakitang gilas sa harapan ko, di ba?" Tumawa din ng malakas si Nathan. Huli siyang nag-order ng isa pang bote ng red wine na nagkakahalaga ng 88,000 dolyar. Nagsalin siya ng baso para kay Kirin at isa para sa sarili niya. "Kuya Kirin, you're such a busy man. I wouldn't dare to show off in front of you for this trivial matter. Natural, I asked you to meet me here to talk about business." Oh, Kirin squinted. "What kind of business?" Uminom si Nathan ng kalahati ng red wine sa kanyang baso at sinabing, "Nabalitaan ko na ang iyong kapatid sa ama na si Tyr Somers, na natiwalag sa pamilya Somers 10 taon na ang nakalipas, ay bumalik. Hindi siya maaaring bumalik upang makipagkompetensya sa iyo para sa kapalaran ng pamilya, tama ba? Walang gaanong young masters na nangahas gumamit ng ganitong klase ng tono para makipagbiroan kay Kirin sa norte, pero isa si Nathan sa mga matapang. Napaka-sensitive ni Kern nang may nagbanggit kay Tyr Somers. At, talagang naglakas loob si Nathan na makipagbiroan sa kanya tungkol sa mga ganoong bagay, na agad namang nag-trigger ng galit ni Kirin. Pinato niya sa kamay si Nathan ang kalahating baso ng red wine. Pagkatapos, parang halimaw siyang sinuntok at sinipa si Nathan. "Gusto mong mamatay? Gagawin ko. Kuya Kirin, Kuya Kirin. Teka, huminahon ka." Nagmamadaling umiwas si Nathan sa kanyang pag-atake at sinabing, "Huwag kang magalit. Huwag kang matuwa. May paraan ako para matulungan kang mahuli si Tyr." "Ano?" Napatigil si Kirin sa pagkilos sa kanyang mga kamay nang marinig niya ang mga katagang iyon. Pumangon siya at tinulungan si Nathan na ayusin ang kanyang mga damit at kumuha ng isang stack ng napkin para tulungan siyang panasan ng alak sa kanyang katawan. "Nathan, may paraan ka talaga para tulungan akong mahuli si Tyr. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, acid at hindi red wine." Nanliit ang mga mata ni Nathan. Kahit na siya ay isang first-class young master sa Hilaga, palagi siyang nakakaramdam ng panik kapag kaharap si Kirin. Kabanata 946. Ang matatangking. Si Kirin Somers ay isang malupit. Alam ito ng mga hedonistikong anak ng mayayamang magulang sa Hilaga. Kung ito ay hindi sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, napakakaunting mga tao ang handang makipag-usap sa inisyatiba upang guluhin ang Kirin na ito. Sa anumang normal na araw, kinasusuklaman din ni Nathan Link ang ideya na makipag-ugnayan kay Kirin. Sa pagkakataong ito, kapag nakakuha siya ng malaking benepisyo mula rito, siya ang magkukusa na pumunta kay Kirin. Nagmamadaling sinabi ni Nathan, "Brother Kirin, I came to you for a great opportunity. Mahuli ko man o hindi si Tyr, it's entirely up to you." "Ha?" Naguguluhan si Kirin. Sa kabilang banda, lumapit si Nathan sa tenga ni Kirin at bumulong saglit. Matapos marinig ang kanyang proposal, bahagyang umangat ang gilid ng bibig ni Kirin. Unti-unting sumili ang masamang ngiti sa kanyang mukha. "Sigurado ka ba?" tanong ni Kirin. Sumagot si Nathan, "Italaga, Kuya Kirin. Kung hahayaan mo akong tulungan ka sa bagay na ito, tiyak na kailangan kong kumuha ng ilang mga panganib. Kung tutuusin, ang kalaban natin ay hindi isang taong madaling harapin, kaya nasa akin ang aking mga kondisyon." "Anong kondisyon?" "Pangalanan mo." Si Kirin ay medyo sang-ayon dito. Ang katakawan ay nakasulat sa buong mukha ni Nathan. Inilabas niya ang kanyang daliri at humiling, "May 9 na istasyon ng TV sa ilalim ng iyong Somers Media. Gusto ko ang isa sa kanila." "Ha. Biglang humagalpak ng tawa si Kirin. Ang lakas ng tawa niya ay nagpatalsik kay Nathan. Tila napagtanto ni Nathan na humingi siya ng napakataas na presyo. Magbabago lang ang isip niya at iminumungkahi na sa halip ay gusto niyang maging shareholder. Pero, hinaampis siya ni Kirin sa balikat niya. Sinabi niya, "Young Master Link, kung magagawa mo ang bagay na ito para sa akin, hindi banggitin ang isang istasyon ng TV, maaari kong ibigay sa iyo ang buong Somers Media."
Ang Somers Media ay isang kaakibat na industriya ng pamilyang Somers. Bilyon-bilyon ang halaga nito. Nang banggitin ni Kirin, ibibigay niya sana ang buong Somers Media kay Nathan ay tiyak na exaggerated. Gayunpaman, tiyak na hindi naging problema para kay Kirin na magbigay ng isang istasyon ng TV kay Nathan. Nagsalin si Nathan ng isa pang baso ng red wine para kay Kirin. Aniya, Kuya Kirin, then we have a deal. Kapag tapos na ang side ko, I inform ko agad. I estimated it to be done within a week. 3 araw. Pinaikli ni Kirin ang time frame dahil hindi na siya makapaghintay at sabik na mangyari ito. Hindi lang ang bone marrow ni Tyr ang gusto niya, kundi gusto rin niyang mamatay ito at magdusa ng trahedya na wakas. Natahimik sandali si Nathan. Tanong niya, Kuya Kirin, 3 araw. Hindi ba medyo't nagmamadali? Ikinawit ni Kirin ang kanyang braso sa leeg ni Nathan at pamulong sa mahinang boses, nabalitaan kung nagkaroon ka ng interes sa industrial na kedena ng aking Red Spider. Kung matutulungan mo akong hawakan ang bagay na ito sa loob ng 3 araw, ano sa palagay mo ang pagbibigay mo sa akin, bahagi ka ng negosyo ng Red Spider. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Kirin, biglang tumindi ang adrenaline sa katawan ni Nathan. Sa Northern Spoiled Brat Circle, alam ng maraming tao na si Kirin ay lihim na nagsasaliksik sa Red Spider. Nakabuo siya ng isang industrial na kedena gamit ang gamot. Ang Red Spider ay hindi kumikita kaysa sa mga generic na gamot sa lipunan dahil ang kanyang mga target na customer ay mga martial art community fighters. Higit pa rito, karamihan sa mga mandirigmang iyon ay mga upahang mandirigma ng malalaking pamilya. Napakayaman nila, kaya handa silang gumasto sa Red Spider. Hindi na kailangang magsalita pa tungkol sa tubo na maaaring makuha mula sa gamot. Bawat taon, maaari itong magdala ng hindi bababa sa 10-10 bilyong kita sa Kirin. Bukod dito, ang mga kita ni Kirin ay natamo pagkatapos na supilan ng 6 doors ang industriya ng Red Spider. Bago ang pagsugpo, ang mga kita na kinita mula sa mga gamot ay mas malupit. Sa ngayon, tanging si Kirin, isang super young master mula sa isang dambuhalang pamilya sa Hilaga, ang maglalakas loob na ipamahagi ang Red Spider. Wala sa mga ordinaryong tao ang may ganoong uri ng kapangyarihan. Maraming miyembro mula sa Northern Spoiled Brat Circle ang gustong umasa kay Kirin para kumita sa droga. Gayunpaman, hindi sila pinayagan ni Kirin na pumasok sa bilog. At ngayon, talagang nagkusa si Kirin na mag-alok ng bahagi ng industriya ng Red Spider kay Nathan. Paanong hindi siya nasasabik dito? Kahit na ininom ni Kirin ang lahat ng sabaw at nag-iwan ng isang subo para kay Nathan, ito ay magiging isang mas mabilis na industriya na kumita mula sa isang istasyon ng TV. Halos tapikin ni Nathan ang kanyang dibdib at siniguradong ayos lang ang 3 days. Huwag kang mag-alala, Kuya Kirin. Gagawin kong ganap ang bagay na ito para sa iyo sa loob ng 3 araw. Mabuti, ito ay isang deal kung gayon. Tumayo si Kirin at nagunat ng likod, pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri sa waitress na hindi kalayuan doon at inutusan, dalhan mo ako ng pinakamasarap na alak dito. Hindi ako babalik ngayong gabi bago masayang kasama si Young Masterling. Umihip ang simoy ng gabi. Isang bangkang pangisda ang dahan-daang tumulak patungo sa dalampasigan sa Pine River. Sa bangka ay nakatayo ang isang grupo ng matitipunong malalaking lalaki. Ang kanilang pinuno ay isang lalaking balbas na ang taas ay halos 1.5 metro lamang. Bagamat maikli ang lalaking iyon, ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay kayang dumurog sa malalaking lalaking katabi niya. Sa katunayan, ang lalaking ito ay nagmula sa isang mahusay na background. Ang kanyang lungsod ay matatagpuan sa Hilagang Gilid. Ito ay isang maliit na lungsod sa Hilaga. Sa loob ng lungsod na iyon, ang most influential force ay hindi isang pamilya kundi isang martial art tribe. Ang grupong ito ng mga lalaki ay kabilang sa martial art tribe na iyon, ang maikling tao ay si Kame, ang pinuno ng martial art tribe na iyon. Nakatayo si Kame sa busog. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib habang nakatingin sa malayo, sa dalampasigan. Mayroong ilang mga senyales mula sa baybayin. May nag-flash ng ilang sinag ng liwanag sa pagkakasunod-sunod ng 3 mahaba at 2 maikling sinag. Dahan-daang itinaas ni Kame ang kanyang kilay at nagutos, nandoon na ang kanilang mga tauhan, imaneho ang bangka patungo sa maliwanag na liwanag. Oo. Tumugon din ang kanyang mga tauhan sa bangkang pangisda ng kaunting flashlight. Pagkatapos, pinaandar nila ang bangka sa kabilang pampang ng mabilis hanggat kaya nila.
Ang mga pagkilos na ito ay katulad ng ilegal na pakikitungo na ipinakita sa movie at drama sa telebisyon. Ang totoo, ang transaksyon ngayong gabi ng mga grupong ito ng mga lalaki ay hindi eksaktong legal. Siyempre, hindi narcotics ang ipinagpalit nila kundi red spiders. Samantala, may dalawang sasakyan na nakaparada sa tabing kalsada ng Pine River. Sa harap ng sasakyan ay nakatayo ang 7 o 8 lalaki na nakasuot ng itim na suit. Ang pinuno nila ay lalaking may mapusyaw na blonde na buhok. Ang kanyang pangalan ay Mott. Ang taong ito ay isang mahusay na mandirigma sa ilalim ng utos ni Kirin. Kadalasan, siya ang namamahala sa pagtulong kay Kirin na harapin ang Red Spider. Habang papalapit ang bangkang pangisda, agad na binuksan ng mga tauhan ni Mott ang pinto ng kotse. Pagkatapos, kinuha nila ang isang black-coded box sa kotse. Hindi nagtagal, ang bangkang pangisda na nakaparada sa baybayin, si Kame ay pumunta sa pampang kasama ang isang grupo ng kanyang mga tauhan. Old friend? Kanina pa. Ibinuka ni Mott ang kanyang mga braso ng malapad at ngumiti habang naglalakad palapit kay Kame. Nagyakapan silang dalawa sa isa't isa. Oo, matagal na tayong hindi nagkita. Umagalpak din ng tawa si Kame. Nabalitaan ko na nagkaroon ng breakthrough sa research mo sa panahong ito. Totoo ba yon? Talagang totoo. Nagpakawala rin ng tawa si Mott. Pagkatapos, may inutusan siyang magbukas ng black-coded box na iyon. Sa loob ng kahon ay 20 tubo ng pulang gagamba. Ang likido ay inilagay sa loob ng glass test tube. Nagpapalabas ito ng mahinang pulang ilaw na napakaganda kahit gabi. Kabanata 947. Here comes the mission. Isang tubo para sa 3 milyon, nakangiting sabi ni Mott. Cash lang. Ang presyo ay halos tumaas ng 1/3 kumpara sa dati. Medyo nahirapan si Kame sa presyo. Pagkatapos, kinuha niya ang isang tubo ng Red Spider at sinuri ito. Pwede ko bang subukan? Siyempre maaari mo, ngunit kailangan mong magbayad para dito, sabi ni Mott. Napaawang ang bibig ni Kame sa sinabing, totoo nga ang sabi nila, ang mas mayaman, mas nagiging kuripot. Pagkatapos, inilagay niya ang tubo ng Red Spider sa isang medyo mas malaking silver syringe. Nag-inject siya ng napakaliit na dose sa kanyang mga braso. Pagkatapos, pumikit siya at tumahimik ng mahigit 10 segundo. Ma'am! Isang kakaibang tunog ang lumabas sa bibig ni Kame. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga braso, at nagmula sa pagitan ng kanyang mga braso ang umuungol na tunog. Mas maganda talaga ang epekto nito. Tumango si Kame at sinabing, I should be considered a long-time customer of yours by now. Wala bang discount para sa akin? Tumawa si Mott at umiling. Hindi ako mangangahas na magdesisyon kung hindi ibibigay ng Young Master ang kanyang mga salita. Alam mo naman ang ugali ng ating Young Master. Isa siyang malupit. Haha, ang pagiging malapit sa soberanya ay maaaring kasing delikado ng pagsisinungaling sa isang tigre. Kuya Mott, interesado ka bang magtrabaho para sa akin? Tumawa si Mott at sumagot, naglakas loob ka bang nakawin ang lalaki ni Kirin Summers? Bahagyang lumiit ang mga mata ni Kame. Nagmamadali siyang umiling. Biro lang, haha. Biro lang. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magdala ng ilang malalaking bag mula sa bangka. Sa loob ng mga bag na iyon ay mga tambak at tambak ng mga perang papel. 20 tubes, 60 million. Nandito na lahat ang pera. Pero kuya, sa susunod, kausapin mo ang Young Master mo at baka bigyan mo ako ng mas murang deal. Tumawa si Mott. Pag-uusapan natin ito sa susunod. Masaya akong makatrabaho ka. Isang maayang pagtutulungan. Nagtawanan ng dalawa at nag-shake hands. Pagkatapos, tumalikod si Mott at naglakad patungo sa sasakyan. Kasabay nito, handa nang umalis si Kame sakay ng bangka. Gayunpaman, sa oras na ito, sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanilang lokasyon, isang sinag ng malakas na flashlight ang biglang bumaril sa kanila. Sino nandyan? Nagulat ang lahat. Pagkatapos, inilabas ng bawat isa sa mga lalaki ang mga armas na dala nila at mabangis na tinitigan ang pinanggalingan ng maliwanag na iyon. Haha, ang swerte ko naman. Dumaan lang ako para sunduin ang kapatid ko. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng deal ng Red Spider dito. Ha. Sa ganitong uri ng swerte, dapat kang bumili ng iyong sarili ng tiket sa lottery ngayong gabi. Baka ikaw mismo ang manalo ng grand prize na 5 milyon. Isang figure ang lumakad mula sa direksyon ng malakas na liwanag. May ilan pang sumunod sa lalaki.
Nang patayin ng malakas na ilaw, hindi makita ni Matt at Kame kung ano talaga ang hitsura ng mga ito sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, ngunit ang paraan ng kanilang pananamit ay mukhang pamilyar sa kanila. Maliban sa pinuno, ang ilang lalaki sa likuran niya ay nakasuot ng itim na suit, isang uniforme na sumisimbolo sa 6 na pintuan. Ang nangunguna ay walang iba kundi si Tyr Summers. Ngayong gabi, ang grupo ng mga lalaki mula sa Nemesis ay darating sa Hilaga. Nakipag-appointment si Tyr sa kanila na magkita sa isang lokasyon. Kaya naman, hinihintay niya sila rito. Kahit siya ay hindi niya inaasahan na nagkataon lang na makakabangga niya ang isang Red Spider deal dito. Nang dumating ang Green Dragon sa Hilaga, partikular niyang sinabihan si Tyr na bigyang pansin ang mga deal sa Red Spiders. Ang 6 na pintuan ay nilayo na panasan ang gamot na ito sa buong bansa. Pumayag si Tyr na sumunod sa departamento. Ngayong gabi, maswerte si Tyr na makasagasa sa isang transaksyon ng Red Spiders. Tayang naman kung hindi sila tuluyang pinupunasan ni Tyr. 6 na pintuan. Sabay na nagmura sina Matt at Kame. Sa susunod na segundo, maraming lalaki sa kanilang panig ang walang kamalay-malay na naglabas ng kanilang mga baril at pinaputukan si Tyr at ang mga ahente. Pumaba ka, sigaw ni Tyr. Agad na bumulusok sa underbrush ang mga ahente ng 6 doors sa likod niya. Sa halip na bumagsak sa lupa, madaling naiwasan ni Tyr ang mga bala. Hindi na natili sina Matt at Kame para lumaban. Si Matt at ang kanyang mga tauhan ay sumakay sa sasakyan sa ilalim ng saklaw ng mabibigat na baril. Kasabay nito, tumalon si Kame at ang kanyang grupo sa bangkang pangisda. Humandar ang sasakyan at mabilis na tumakas sa lugar. Samantalang ang bangkang pangisda ay umikot din at nagmamadaling nakatakas. Chase! Sabay-sabay na tumayo ang ilang ahente sa likod ni Tyr. Handa silang habulin. Gayunpaman, maluwag na iwinagayway ni Tyr ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo na kailangang habulin sila. Hindi sila makakatakas. Dahil doon, ibinaling ni Tyr ang kanyang ulo upang tingnan ang Pine River. May isang bangka na mabilis na dumating sa kanilang direksyon. Kinuha ni Tyr ang kanyang cellphone at nag-dial ng sunod-sunod na numero. Ang tumanggap ng tawag ay sumagot sa loob ng 1 segundo, at ang boses ni Drishet ay tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Sabi niya, "Boss, nandito na tayo." Sagot ni Tyr, "Alam kong nandito kayo. Nakikita mo ba sila? Nasa harap mo sila. May paparating na bangkang pangisda. Umakyat ka doon at hulihin mo sila, ilabas mo ang mga lumalaban. At saka, may 2 sasakyan sa dalampasigan na papaalis. Habulin mo sila, ipakita mo sa akin ang pagbabago ng pack of wolf pups na yan." "Oo, boss." Samantala, nasa kabilang barko sina Matthew Collins, Stephen Cole, Jamie Sunder, at 10 iba pang miyembro ng Nemesis. Tumayo sila sa deck ng barko kasama si Drishet. Tinanamnim nila ang hampas ng simoy ng dagat at umaasang nakatingin sa dalampasigan. Kalahating taon na silang umalis papuntang ibang bansa. Sa wakas, pinahintulutan ng grupo na bumalik sa Celestial Empire pagkatapos matanggap ang kanilang pagsasanay. Natural, nakaramdam sila ng kagalakan sa kaibuturan. May misyon lang tayo. Inilarawan pa ng grupo kung paano nila dapat ipakita ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, nagulat silang lahat sa sinabi ni Drishet. "What is this?" "Isang misyon." Mariing hinampis ni Matthew ang kanyang kamay sa kanyang noo. Puno ng pagkalito ang mukha niya. Nabigo ang kanyang IQ dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi na nagdetalye pa si Drishet. Itinuro niya ang bangkang pangisda na paparating at sinabi, "Ang bangkang iyon, kailangan nating durugan. At saka, iyong 2 sasakyan sa baybayin. Stephen, Jamie, at Ashblood. Kailangang lumangoy kayong 3 dyan, abutin ang mga sasakyan at patayin ang mga lumalaban." Splash! 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 Halos sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang 3 diving sound. Pagkatapos, lumangoy ang 3 iyon na parang isda, patungo sa tabing ilog ng napakabilis. Kung nasaksihan ng mga ordinaryong tao ang eksenang ito, baka masira ang kanilang pantalon. Itinuturing pa bang tao ang mga lalaking ito? Mas mabilis silang umiling kaysa sa mga piteng. Kung sa bagay, nang masaksihan ni Kame at ng iba pang tao sa bangkang pangisda ang eksena. Kitang-kita nila ang 3 alon na umaalon sa tabi ng kanilang bangka. Natakot sila sa eksena. Gayunpaman, ang 3 lalaking iyon ay bumaril sa ilog ng 12 metro sa isang iglap. Ghost ba yan? Nagkatinginan ng grupo ng mga lalaki, ganap na nalilito sa sitwasyon.
Nang gulat na gulat pa si Kim at ang iba pa, biglang may sumigaw sa barko, "Tingnan mo yang barko dyan. Pinabangga tayo." Ano? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Umungol ng malakas si Kim, umiwas. Incoming, shoot them. Kabanata 948. Ang nakakatakot na nemesis. Nang mapagtonto ni Kim at ng kanyang mga tauhan na parang may mali sa sitwasyon, mabilis nilang inilabas ang kanilang mga baril at pinaputok ang kanilang mga armas sa barko kung saan naroon ang mga miyembro ng nemesis. Si Matthew Collins at ang iba pang grupo ay umasa sa kanilang matalas na reflexes upang makaiwas sa mga bala sa kubyerta. Hindi na sila masasaktan ng mga karaniwang pistola ngayon dahil dumaan sila sa mga espesyal na pagsasanay para makaiwas sa mga bala sa panahon ng kanilang pagsasanay. Malulupit ang mga yon. We never provoke them. Bakit nila tayo binabaril? Nag-aalala ba sila na mahusay na nakawin ang kanilang mga isda? Bagamat napakalaki ng figure ni Matthew, medyo maliksi ang kanyang reaksyon. Umiwas siya sa mga bala habang nagmumura. Samantala, inilabas ni Vanessa Harris at Martin Jakeman ang kanilang mga armas at tumalon patungo sa kanilang target na bangkang pangisda. Sa oras na ito, halos 10 metro ang layo ng dalawang barko. Gayunpaman, mukhang ang mga taong ito ay naglagay ng ilang uri ng mga bukal sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang isang paglukso mula sa kanila ay mas malayo sa 10 metro ang layo. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang mga figure na ito ay naglaslas sa hangin na may magagandang kurba. Sunod-sunod silang dumaong sa mga bangkang pangisda ng kanilang kalaban. Boom! 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 May mga tunog ng sunod-sunod na suntok at tanawin ng mga silhwete ng tao na umaagos sa deck. Bago ang mga miyembro ng Nemesis, ang mga sidekicks ng Kim ay maaaring ilarawan bilang mahina. Ang mga lalaking ito ay hindi malinaw na makita kung paano tumama ang mga taong ito bago sila bumagsak sa lupa ng sunod-sunod. Anong nangyayari? Parang nakakita ng multo si Kim. Habang nagsasalita siya, nilaslas siya ng kutsilyo ni Vanessa. Marahas na tumibok ang puso ni Kim. Agad siyang tumalikod at umiwas sa atake ni Vanessa. Ano kayo, mga tao? Nagmura si Kim. Pinisil niya ang magkabilang kamay, at dalawang maiikling kutsilyo ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Agad na nakipagpalitan ng 10 slashes si Kim kay Vanessa. Ang magkabilang panig ay nasa kanilang mga kakayahan. Sa sandaling iyon, si Martin Jakeman, na bumugbog sa mga tauhan ni Kim, ay may dalang kutsilyo sa kanyang kamay at sumugod kay Kim. Papatayin ang mga lumalaban, ay tingal ni Martin. Pagkatapos, nakipagpares siya kay Vanessa at naglunsad ng matinding pag-atake kay Kim. Nang magkahawak kamay silang dalawa, walang lakas na lumaban si Kim. Sa isang kisap mata, maraming marka ng kutsilyo ang naiwan sa kanyang katawan. Napilitan siyang humakbang paatras. Gayunpaman, bago niya patatagin ang kanyang katawan, naramdaman niya ang isang malakas na presyon mula sa isang lugar sa likuran niya. Boom! Parang may isang napakalaking bagay na nahulog mula sa langit. Nagdulot ito ng paglubog ng buong bangkang pangisda sa isang bahagi na mas malalim sa ilog. Kanyan kamao. Boom! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw, at si Kim ay lumipad ng 12-dosenang metro ang layo at tuluyang nahulog sa Pine River. What is this? Inalis ni Matthew ang kamao niya at tumingin sa mga tauhan ni Kim na nakahandusay sa lupa. Nakatingin sila pabalik kay Matthew na may takot sa mga mukha na parang may mga halimaw. Hoy, natatakot ba kayo na nakawin namin ang isda nyo? Yumuko si Matthew at sinabi sa isa sa mga lalaki. Takot na takot ang lalaking iyon na talagang umiyak siya sa lugar. Sabay-sabay, sa kabilang panig, dalawang SUV ang dumaan sa mga lubak at maputik na kalsada. Sa wakas, nakita nilang hindi kalayuan ang pangunahing kalsada sa kanila. Halika na. Bilisan mo ang takbo. Umupo si Mott sa passenger side ng sasakyan na nangunguna sa daan. Isa-isang nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Anong nangyayari dito? Bakit pupunta rito ang mga ahente ng Six Doors? Wala namang problema dati, di ba? Hindi niya talaga moari. Ang negosyo ng Red Spider ay tumatakbo ng maraming taon. Bakit bigla itong haharange ng mga ahente ng Six Doors? Gayunpaman, wala siyang panahon para isipin iyon. Ang kanyang prioridad ay bumalik at iulat ang bagay na ito kay Kirin Summers. Kung determinado ang departamento na puksain ang kanilang negosyong Red Spider, kung gayon ang susunod na nangyari ay magdudulot ng hindi mabilang na pagkalugi. Hindi kayang balikatin ni Mott ang responsibilidad na ito.
Pero, alam na alam ni Matt ang ugali ni Kirin. Kung ang bagay na ito ay hindi mahawakan ng maayos ngayon, ang kanyang buong pamilya ay kailangang magdusa. Mr. Mott, parang may nakahabol sa likod. Biglang sumigaw ang driver, biglang natense ang mga nerves ni Mott. Are you kidding? We are driving a car. How could the six doors agent run more fast than a car? Baka malabo ang paningin ko. Sabi ng diver. Yung driver, bulong sa sarili. Ngayon pa lang, kitang-kita ko sa rearview mirror na may mga figure na nakahabol sa atin. Ngunit, nawala sila sa isang kisap mata. Baka nakakita ako ng multo. Pagdududa ng lalaki. Biglang may kumatok sa windshield ng sasakyan. Isang figure ang biglang lumitaw sa hood ng kanilang sasakyan at nabasag ang kanilang windshield sa isang suntok. Arg! Subconsciously sumigaw ang driver. Pagkatapos, ibinagsak niya ang kanyang paa sa preno. Huminto ang sasakyan. Nagulat din si Mott. Inilabas niya ang kanyang baril at nagpaputok ng 3 putok sa harap ng sasakyan, ngunit ang figure sa hood na matagal nang nagkasala ay nawala sa oras na siya ay nagpaputok. Lumabas ka sa kotse, galit na sumpa ni Mott. Pagkatapos, inilabas niya ang isang malapad na kutsilyo sa ilalim ng upuan sa tabi niya. Itinulak niya ang pinto ng kotse at lumabas ng sasakyan. I want to see for myself, just how capable are your six doors agents. How dare you mess with my Summers family? Lahat ng 4 na lalaki na sumakay sa parehong kotse kasama ang Matt ay tumalon palabas ng kotse na may mga armas. Pagkababa nila sa sasakyan, nagulat sila nang makitang nakahandusay sa lupa ang mga lalaking iyon na nakasakay sa sasakyan sa likuran nila. Si Jamie Sonder, Stephen Cole, at Ash Blood ay nakatayo sa harap ng sasakyan sa likuran nila. Nakatingin sila sa 4 na may ngiti sa mga labi. Hindi ba kayo mga ahente ng departamento? Nang makitang hindi suot ng 3 lalaking ito ang mga espesyal na uniforme ng labanan mula sa departamento, muli, naramdaman ng Matt ang kanyang sarili na nataranta. Ngayon pa lang, kitang-kita niya na ang mga lalaking umamba sa kanya ay mga ahente ng Six Doors. Kahit papaano, nagbago ang lahat ngayon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang 3 taong ito ay basang-basa. Nagsuot sila ng kakaibang ngiti sa kanilang mukha at nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam sa mga tao. Nakikita ba natin ang mga multo? Ilang sandali, si Matt at ang kanyang mga tauhan ay medyo natakot. Sabi ni Kuya Tyr, that blonde hair gets to stay. The rest can be killed. Nakatanggap lang ng mensahe si Jamie mula kay Tyr. Ibinalik na niya ang phone sa bulsa ng mahinang magsalita kina Ash Blood at Stephen sa tabi niya. Sige, sabay na sagot ng dalawa sa kanya. Pagkatapos, kumari pa sila ng takbo at sumugod sa kanilang mga kalaban. Nangyari ito sa isang iglap. Ang 2 lalaki sa tabi ni Matt ay nakahandusay sa lupa nang wala sa oras. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras para sumigaw. Ano? Anong nangyayari? Nanlamig ang buong katawan ni Matt. Bago pa siya makapag-react ay humahampas na sa kanya ang gray blade sa kamay ni Ash Blood. Clang! Sa isang estado ng gulat, hinarang ni Matt ang slash na ito mula sa Ash Blood gamit ang broadsword sa kanyang kamay. Bago niya maibalik ang pag-atake, isang sipa mula kay Ash Blood ang nagpalipad sa kanya ng 7 o 8 metro paatras. Nang makaakyat si Matt mula sa lupa, muling lumapit sa kanya si Ash Blood. Ang kanyang kulay abong talim ay tumama sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Kabanata 949. Ang lakas ng kabataan. Clang! Kling! Nagsimula sina Ash Blood at Matt sa isang duel ng kutsilyo, pagkatapos ay sinundan ito ng isang paalang na hiwa. Ang kamay ni Matt na nakahawak sa malapad na kutsilyo ay direktang pinutol ni Ash Blood. Hinawakan ni Matt ang kanyang palso at sumigaw. Dahil sa kanyang kalagayan, hindi na siya makalaban. Noon lang ay nasa leeg na niya ang kutsilyo ni Ash Blood. Sa kabilang panig, ilan sa mga tauhan ni Matt ang pinatay ni na Jamie Sonder at Stephen Cole. Pawis na pawis si Matt sa sakit habang nakatingin kay Ash Blood na may takot na ekspresyon. Sabi niya, sino kayo? Nagtatrabaho ako para sa pamilyang Summers. Naglakas loob ka bang sumalungat sa pamilya Summers? Ang pamilya ni Summers. Pulong ni Ash Blood, pamilya kaya ni Kuya Tyr. Pagkatapos, sinampal ni Ash Blood ang mukha ni Matt, sinadya kong pumunta sa hilaga sa pagkakataong ito para makipaglaban sa pamilyang Summers. Natarante si Matt.
Sa momentong ito, sa baybayin ng Pine River, pagkatapos na wakasan ni Matthew Collins at ng kanyang grupo ang buhay ng lahat ng mga tauhan ni Kane sa bangkang pangisda, direkta nilang nilubog ang bangkang pangisda sa ilalim ng ilog. Pagkatapos, dinala nila ang nakakod na kahon na naglalaman ng mga vial ng Red Spider sa baybayin. Dumating ang grupo ng mga mandirigma sa Tyr Summers. Si Matthew ang unang lumapit kay Tyr. Pinati niya ito, "Guro." Tapos, binigyan niya si Tyr ng bear hug. Ngayong lumakas na ng 2 sukat si Matthew, maging si Tyr ay mukhang medyo maislan sa harap niya. "Bitawan mo ako." Pakiramdam ni Tyr ay yayakapin na siya ni Matthew hanggang sa malagutan ng hininga. Diretso niyang itinulak si Matthew. Pagkatapos noon ay sinuntok ni Tyr ang dibdib ni Matthew. "Hindi masamang binata. Ikaw ay kasing lakas ng toro." Hihihi. Palihim na tumawa si Matthew, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang kamao sa hangin ng 2 beses at sinabing, "Guro, maaari kong pasabugan ang toro hanggang mamatay sa isang suntok ngayon." Pagtingin sa seryoso at maalab na kilos ni Matthew ay biglang tumawa si Tyr. Naalala niya ang isang biro. Nangyari ito nang pumunta si Tyr sa Riverville City. It was his first time meeting Matthew, and it was Winifred Zia who told him that joke. Ang kwento ay si Matthew ay isang tulala na bata. Siya ay nagkaroon ng isang maling akala na magagawang pasabugan ang isang toro na may isang suntok. Sa huli, ang toro ang humihip sa kanya sa langit. Mula sa pangyayaring iyon, ang taong ito ay may problema sa kanyang utak paminsan-minsan. Hindi man lang sumagi sa isip ni Tyr na talagang kaya ni Matthew na magpasabog ng toro ng isang suntok ngayon. "Kuya Tyr! Kuya Tyr! Kuya Tyr!" Sa likod niya, isang grupo ng mga miyembro ng Nemesis ang tumawag kay Tyr sa kanyang pangalan. Pagkatapos, si Drishit, na may katana sa kanyang likod, ay lumakad papunta sa Tyr. Sabi ni Drishit, "Boss. Magaling kuya." Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Tyr kay Drishit. Sa mismong sandaling ito, medyo nasasabik si Tyr sa kaibuturan. Ang mahusay na labanan sa Shadow Totem ilang taon na ang nakalipas ay halos sirain ang Nemesis. Simula noon, naging simbolo na ang Nemesis sa Regal Palace. At ngayon, sa wakas ay nabago na ang Nemesis. Nang makita ni Tyr ang lahat ng naruroon na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban, nakita niya ang dating Nemesis, ang sigla ng kabataan sa mga mata ni Tyr. "Boss, ano ba ito?" Inilagay ni Drishit ang nakakod na kahon na inagaw mula sa bangkang pangisda bago si Tyr. Nang ipahayag niya ang tanong, may pagdududa sa kanyang tono. "Red Spider?" Sagot ni Tyr. Isang stimulant na, pagkatapos ma-injected, ay maaaring magbigay ng instant boost sa lakas ng pakikipaglaban ng isang tao. Sumimangot si Drishit at nagtanong, "May side effects ba?" "Tama." Tumango si Tyr at sinabing, isang medyo malakas na side effect, kung ang isang tao ay nag-inject ng masyadong maraming doses ng gamot sa kanyang sarili, gagawin ng gamot ang tao bilang isang hayop. Bilang Northern Gate Master of 6 Doors, inatasan ako ng superior ko na imbestigahan ang gamot na ito. Nagkataon na magkikita tayo dito ngayong gabi nang nagkataon na nabangga ko ang grupong ito ng mga lalaki. Malakas na tumango si Drishit at sinabing, talagang, ang ganitong uri ng mga bagay na hindi ka panipaniwala ay dapat naganap na ipinagbabawal. Sa sandaling ito, binuhat ni Jamie Sonder at ng tatlo si Mott, na mukhang patay na aso, patungo kay Tyr. Tinatrato siya ng mga ito sa isang mahusay na pambubugbog. Dala rin ni na Stephen Cole at Ashblood ang ilang malalaking itim na bag. Mukhang nagdududa ang tatlong lalaking ito. "Kuya Tyr, ano ba itong sitwasyon na ito? Is this a drug deal? Why are these bags containing millions of cash?" Sagot ni Tyr, "Ganyan talaga. You guys can distribute this 10 of millions of cash among yourself. Also, I have a mission for you all." Anong klaseng misyon? Nang mabalitaan nilang may misyon para sa kanila, napukaw ang interes ng mga miyembro ng Nemesis. Tinuro ni Tyr ang naghihingalong Mott. Inutusan niya, tanggalin ang impormasyon ng Red Spider Industrial Chain sa kanyang bibig at ganap na sirain ito para sa akin. Mabangis na lumiit ang mga mata ni Mott, at nagpakawala siya ng kakaibang tawa. Sabi niya, "Managinip ka." Tinampal siya ni Ashblood at pinagalitan, "Who gave you the permission to talk? Pumasok ka." Sumenya si Tyr. Lahat ng miyembro ng Nemesis ay sumakay sa kotse. Pagkatapos, nag-drive na sila papunta sa villa area kung saan umupa si Tyr. Pagdating nila sa villa, matagal na silang hinihintay ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Max Cheever, ang manager ng Wolf's Den sa Con City.
Kuya Cheever, nandito ka rin. Nang makita si Max, Matthew, at ang iba pa ay labis na nagustuhan siya. Agad silang umakyat at binigyan siya ng mahigpit na yakap, halos masakal siya hanggang mamatay sa lugar. Agad namang namula ang mukha ni Max, sunod-sunod na umuumbok ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Umalis ka sa akin. Umalis ka sa akin. Patuloy na tumatawag si Max para humingi ng tulong. Sa wakas ay napagtanto ni Matthew na siya ay medyo malakas. Nagmamadali siyang bumitaw, at napakamot sa ulo gamit ang kamay, at napahadjejek kay Max ng nakakaloko. Sabi ni Max, noong nagpunta kayo sa ibang bansa, wala akong kakayahan na sumama sa inyo. Pero ngayong bumalik na kayo, nakipag-ugnayan na sa akin ang boss para pumunta. Hindi dito para hulihin ang mga hayop para sa inyo kundi bilang iyong yaya at asikasuhin ang iyong pagkain at tirahan. Haha, matagal ko nang namiss ang luto mo Kuya Max, tumawa sina Jamie, Stephen, at iba pa. Ang villa na inupahan ni Tyr ay hindi masyadong malayo sa punong tanggapan ng Six Doors. Maya-maya, lilipat na rin si Tyr sa villa. Pagamat si Tyr ay Six Doors Gate Master, mas pinili niyang manatili sa kanyang mga kapatid. Ang pagiging Northern Six Doors Gate Master ay parang isang deal sa War Emperor kay Tyr. Kinuha nila ang kailangan nila. Ginamit ni Tyr ang Six Doors para tulungan ang kanyang bot-ihing kapatid na si Isaiah Yoder na maghiganti, habang ginamit naman ng War Emperor si Tyr para kumita ng mahigit 10 bilyong dolyar sa Hilaga. Nakuha ng magkabilang panig ang gusto nila. Tungkol naman sa susunod niyang target, ang pamilyang Summers, alam ni Tyr na hindi na makakapagbigay ng malaking tulong ang Six Doors sa kanyang target. Kaya, malapit na siyang bumaba sa posisyon ng Gate Master. Si Tyr ay isang dragon na pumailang lang sa langit. Ang Northern Six Doors ay isang maliit na kanal. Natural, hindi siya nito kayang pigilan. Isang araw, aapakan siya sa tubig at papailang lang sa langit. Ito ay isang bagay na naiintindihan ni Tyr sa loob ng kanyang puso, gayon din ang War Emperor. Kabanata 950. Iwan ang pamilya mag-isa. Kunin mo siya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa supply chain ng Red Spider, sabi ni Tyr, sabay turo kay Mott. Gayunpaman, si Mott ay nanatiling bastos gaya ng dati. Tiningnan niya ng masama si Tyr at tumawa. Imposible. Hinding-hindi mo aagawin ang impormasyon mula sa aking minuto. Patayin mo ako kung maglakas loob ka, papatayin ng pamilyang Summers ang bawat isa sa inyo. Marahil dahil sa sobrang excited niya, ang lugar kung saan hiniwa ni Tyr ang kanyang braso ay nagsimulang pumulandet ng dugo, kahit na si Tyr mismo ang nagbihis noon. Kinuha ni Tyr ang isang gintong karayom mula sa kanyang bulsa at marahang itinusok ito sa isang acupuncture point sa braso ni Mott. Agad na tumigil ang pag-agos ng dugo. Stop dal-dal. Dalhin mo siya sa rooftop. Oo, Ginoo. Sina Ashblood at Stephen Cole, isa sa magkabilang gilid ng Mott, ay agad siyang sinamahan sa rooftop. Pagkatapos ay sinimulan nila siyang pahirapan, tulad ng pagtanggal ng kanyang mga kuko at ngipin, bago bumaba pagkatapos ng 10 minuto. Alam na namin ang lahat ngayon, Kuya Tyr. Ibinunyag niya ang lahat, pati na kung saan magaganap ang mga deal at lahat ng lokasyon ng kanilang mga pasilidad sa pagpoproseso. Hindi na kayanan ng taong iyon ang pahirap na ginawa namin at patay na. Ano? Tyr brandished his middle finger and muttered, and here I thought he was a real man. Tumingin siya sa kanyang relo at idinagdag, mag-abi na, bakit hindi na kayo kumuha ng kwarto at matulog? I will have you deal with the Red Spider and its entire supply chain next. As for other missions, you will be alam mo pagdating ng panahon. Oo, Ginoo. Sa mga susunod na araw, sinimulan ng Six Doors ang isang napakalaking at napaka-epektibong sweep sa Hilaga para sa Red Spiders. Gamit ang impormasyong nakuha mula kay Mott, ang mga tao mula sa Nemesis ay nangangailangan lamang ng 2 araw upang sirain ang ilan sa mga pasilidad ng pananaliksik sa Kirin Summers Red Spider. Kasabay nito, nagawa nilang sabotahe ang ilang transaksyon sa Red Spider. Agad na sinampal si Kirin ng pagkalugi ng mahigit 1 bilyong dolyar. Hindi lang iyon, nakuha rin ni Nemesis ang ilang daang milyong dolyar na nakaw na pera mula sa mga transaksyong ito. Paralisado ang supply chain ng Red Spider ni Kirin sa Hilaga. Ang biglaang sunod-sunod na mga pangyayari ay ganap na nahuli kay Kirin. Ang lahat ng masamang balitang ito, na sunod-sunod na dumating sa nakalipas na 2 araw, ay nagtulak sa kanya sa gilid ng pagkabalisa. Nagsimula ang lahat ng magulo ang deal ni Mott, na sinundan ng pagkasira ng supply chain ng Red Spider.
Tinubukan nilang paikutin ang mga bagay-bagay ngunit walang resulta. Galit na galit si Kirin at binasag ang bawat bagay sa bulwagan ng kanyang vilya. Nabalot ng galit ang kanyang puso at wala siyang paraan para ilabas ang lahat. Nakaluhod sa harap niya ang kalahating dosenang tao sa lahat ng edad at kasarian. Nagtreble sila nang makitang galit na galit si Kirin. Ang mga taong ito ay mga miyembro ng pamilya ni Mott. Napagtanto nila na lumalala ang mga bagay mula nang makatagpo ni Mott ang hindi magandang pangyayari 2 araw na ang nakakaraan. Kaagad, binalak nilang umalis sa hilaga para lamang hindi mahuli ng mga tauhan ni Kirin. It must have been Mott. I am sure. He revealed our threats. Papatayin ko lahat ng tao sa pamilya niya. Sigaw ni Kirin. Napakatindi ng kanyang galit na para bang gusto niyang sunugin ang buong lugar upang maging abo. Ang kanyang mga nasasakupan ay sobrang tahimik, hindi sila nang ahas na huminga ng malakas. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, mas alam nila kaysa sa mapunta sa maling panig ni Kirin. Samantala, kasing puti ng papel ang mukha ng mga taong nakaluhod. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga puso. Lumuhad sa sahig ang asawa ni Mott at patuloy na yumuko kay Kirin, nakikiusap sa kanya na iligtas ang buhay ng kanyang pamilya. Wala itong kinalaman sa amin, Master Summers, please leave the family alone, please let us go. Gayunpaman, si Kirin ay isang cold-blooded killer, paano niya sila pakakawalan? Gusto mong iwan ko ang pamilya mag-isa. Natawa si Kirin sa kanyang trademark na masasamang tunog at naglabas ng baril. Itinutok niya ito sa asawa ni Mott at sinabing, ang asawa mo ang naging dahilan ng pagkalugi ko ng ilang bilyong dolyar. How dare you tell me to let all of you go? Alam mo ba na gusto ko ring patayin ang lahat ng kamag-anak mo? Bam! Pinaputukan mismo ni Kirin ang ulo ng asawa ni Mott na bumagsak sa pagbaril. Ang iba ay humagulgol sa takot at nagsimulang tumakas sa lahat ng direksyon. Walang umaalis dito ng buhay, deklara ni Kirin. Nagpaputok siya ng walang pinipili habang nagsimula siyang sumayaw sa bulwagan. Habang sumasayaw siya, lalo siyang nakakabahala. Mainit pa ring hawakan, ginawa ng mga bangkay ang hangin sa bulwagan ng dugo. Sa wakas, itinapon ni Kirin ang baril at umupo sa kanyang sopa. Linisin mo sila. Ilang katulong ang pumasok sa bulwagan at inalis ang mga katawan. Matagal bago nakuha ni Kirin ang kanya kalmadong ugali. Noon ay nagkaroon ng lakas ng loob ang White Reaper na iulat ang kanilang mga pagkalugi na natamo sa nakaraang 2 araw. Guro, nawalan tayo ng higit sa 1.2 bilyong dolyar sa nakalipas na 2 araw. Nasira ang buong supply chain. Tinitingnan natin ang mas mabibigat na pagkalugi kung magpapatuloy ito. Dagdag pa, inanunsyo ng Six Doors na isa sa isantibi nila ang lahat ng bagay na kanilang kinakaharap para tumuon sa pagsisiyasat sa Red Spider. Walang humpay na sinapon ni Kirin ang kanyang mga templo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim bago sinabing, Six Doors is not capable enough to do this. There is something fishy going on, I am sure. Ayon sa aming mga nakaligtas, nakilala nila ang isang grupo ng mga napakalakas na madirigma. Gayunpaman, hindi pa namin alam kung sino sila at saan sila nanggaling, sagot ni White Reaper. Pwede ba? Kinawian ni Kirin ang kamay niya. Nagtatrabaho sila para kay Tyr Summers. Alam kong nagtayo siya ng presensya sa ibang bansa sa lahat ng mga taon na ito. Hindi lang iyon, maraming makapangyarihang mandirigma din sa timog, lahat ay nasa ilalim ng kanyang utos. Ang mga taong iyon ay dapat kabilang sa isa sa 2 grupo na banggit ko. Biglang tumayo si Kirin at mariing nagsalita, Tyr Summers. Wala akong pakialam kung ano ang pinagdaanan mo nitong mga taon, o kung gaano ka kakaya. This is the North, my turf. If I want you dead, you shall die. Pagkatapos ay kinuha ni Kirin ang kanyang telepono at dinial ang numero ng telepono ni Nathan Link. Mabilis na nakonekte ang tawag at pumasok ang jolly voice ni Nathan, Hello, Kuya Kirin. Ito na ang 3 araw, Nathan Link, ginawa mo ba ang hinihiling ko sa iyo? Kung sinusubukan mong paglaruan ako, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang lahat sa pangalan ng Link, sabi ni Kirin. Si Nathan ay umiinom ng kape sa kanyang opisina sa sandaling iyon. Batid niya ang nangyari kay Kirin nitong mga nakaraang araw. Maliban sa pagkabigla, talagang natuwa siya sa mga pangyayari. Sa totoo lang, 1 araw lang ang kailangan niya para makumplito ang gusto ni Kirin na gawin niya, sa halip na ang 3 araw na hiniling niya.